Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jason's Video, shoutout kay Randy Sabior. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang sulok ng mata ni Ye Gotcheng, sabay tahimik sa gilid ni Chen the Commander. Sumimangot si Commander Chen at tumingin kay Ye Gotcheng na may ngiti sa kanyang mukha. Malinaw, hinihintay niya ang pagpipilian ni Ye Gotcheng. Sa isang sandali, si Ye Gotcheng ay nababalisa at nagagalit. Sa galit niya, biglang kumilos ulit si Aaron. Kung paniniwalaan niya ito at mali ang impormasyon, muling itatanghal ang dati niyang biro. Ngunit kung hindi ka maniniwala, kung ito ay totoo, ito ay labis para sa iyo. Habang nag-aalangan si Ye Gotcheng, sinabi ni Commander Chen na may malamig na ngiti, "Oh, bakit, Commander hindi mo alam kung ano ang gagawin? Bakit hindi ako magdesisyon para sa iyo? Commander Yu, kung gusto mo sabihin mo na, mas mabuting ihanda ang mga tropa sa harap para sa labanan kung hindi, kung ang mga kalaban ay umatake at ang iyong mga tao ay tumakbo lamang buong magdamag, kung hindi sila handa, magiging mabigat ang mga pagkatalo, at maging ang sitwasyon ng digmaan ay magbabago." Nakangiting sabi ng matandang iskolar sa tabi ni Commander Chen. Inisip ni Ye Gotcheng na ito ay makatwiran, ngunit si Commander Chen ay ngumiti sa matandang iskolar sa malapit, "Natatakot ako sa parehong hukay. May isang taong naloko ng 2 beses. Alam mo, ang mga tao ay maaaring magkamali, ngunit kung sila ay gumawa ng parehong pagkakamali ng 2 beses, hindi ito isang pagkakamali." Panipi, ano iyon ang sagot ng matandang iskolar, ngunit sinasadya niyang tumingin kay Ye Gotcheng. Panipi, ha 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 ha. Ang mukha ni Ye Gotcheng. Nagkunwari ba si Commander Chen na tumawa sa kanya? Kung talagang nalinlang ka, natatakot ako na ang pangungutya at kabalintunaan ay darating lamang ng mas matinding, at maging ang iyong sariling masakit na paa, at hayaan ang mga taong ito na hawakan ito kung gusto. Dumating ng maaga o huli, oras na para magulat. Malungkot na lungsod, para sa kapakanan ng pag-iingat, hayaan ang lahat ng mga kapatid sa frontline na magsaya at maging handa para sa sorpresang pag-atake ng isa't isa. Si Huyan ay malumanay, hanggang sa tainga ni Ye Gotcheng at nagbibigay ng kanyang mga opinyon sa mahinang boses. Malinaw na ito ang pinakamahusay na paraan para kay Huyan, ang kaligtasan ang pangunahing prioridad. Si Ye Gotcheng ay nag-isip tungkol dito, medyo ayaw, sinabi, "Aaron, iyong mga basag na salita ay pinaniniwalaan mo rin. Kapag tayo ay pagod, kung ikukumpara sa katotohanan na sila ay dumaan sa isang labanan, paano kung tayo ay pumunta sa wala? Kung gusto mong lumaban, lalaban ako. Lonely City, kahit mali, at least, tatawa tayo ng mga taong ito," apurahang sabi ni Huyan. Nang marinig ito, medyo makatwiran din ang pakiramdam ni Ye Gotcheng. Utasan ang lahat ng mga kapatid sa frontline na magsaya at harapin ang kanilang mga pagsalakay anumang oras. Oo, Chen Commander at iba pang mga tao ay nakita na kayo Gotcheng ay nagpasya. Sa oras na ito, hinamak din nila ang pag-uuyam. Anong ginagawa mo? Masyado bang malamig ang hangin para ihip ang iyong bibig? Isa-isa, tumatawa at hindi gumagalaw. Sinamantala ni Ye Gotcheng ang pagkakataong inisyan, "O bingi ba kayong lahat? Hindi marinig ang sinabi ko. Panipi, sinabi mo kanina,
Commander, maging handa ang lahat ng mga alagad sa pakikipaglaban anumang oras. Headpick Elder makakuha ng astringent cold hum ng isang paraan. Nang marinig ito, isang grupo ng mga nasasakupan ni Chen ang labis na nagalit. Gusto nilang manindigan para sa teorya, ngunit pinigilan sila ng matandang iskolar gamit ang isang kamay. Sinulyapan nila si Ye Guocheng at nakangiting sinabi, dahil sinabi mo iyan, kailangan nating tumulong. Ano ang ginagawa natin? Sundin ang schedule. Panipi. Dahil doon, magalang siyang tumingin sa susunod na commander na si Chen, Commander Chen, gabi na. Nakaayos na ang tent. Para sa iyo. Tumanggaw si Commander Chen at tumingin kay Ye Guocheng bago umalis. Puno ng provokasyon at panghahamak ang kanyang mga mata. Damn it, Chen Rongsheng, anong ginagawa mo? Nang umalis si Commander Chen, biglang umungal si Wu Yan sa malamig na boses. May apoy din si Ye Guocheng sa kanyang mga mata. Si Chen Rongsheng, isang kalapiteng mababa ang lipad, ay palaging may laban sa kanyang sarili. Ilang beses pa nga niyang hinahamak ang sarili dahil galing siya sa isang sikat na pamilya. Dati ganyan lang. Ngayon, sa sandaling mayroon siyang kaunting sakit, ang bastardo ay tatama sa poste. Nakakapuot talaga. Damn it, Aaron, mabuti pang pumunta ka dito ngayong gabi. Malamig na nakatingin sa itim na bundok sa unahan, galit na sigaw ni Ye Guocheng. Sa panahong ito, ang nihilismo ay nasa pamilya. Ang mga disipulo ay nagtipon na, at si Chen Shuang ay natapos ng magbilang. Gayunpaman, pagkatapos magbilang, hiniling ni Chen Shuang sa lahat ng mga disipulo na magpahinga sa kanilang lugar, at bumalik siya sa pangunahing bulwagan. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya. Tungkol naman sa Aaron, bagamat maliwanag ang bahay, walang tao sa loob. Nang magtipon doon si Chen Shuang sa isang emergency, inaasahan ng Aaron na magre-relax ang mga taksil, kaya dinala niya si Ivory at Nianer sa likod ng bundok sa gabi. Bumalik sa likod ng bundok, ang mood ay komplikado. Sa unang pagkakataon sa mundo, ito ay halos isang lugar kung saan ang buhay at kamatayan ay pinaghiwalay. Gayunpaman, ang pamilya ay hindi huminto, ngunit sa lahat ng paraan sa pamamagitan ng orihinal na spring pool hanggang sa yungib kung saan ipinanganak ang hari ng mga hayop. Sa patag na lupa ng kuweba, nakahanda na ang isang grupo ng mga kakaibang hayop. Isang tigre at isang leon ang nangunguna sa harap ng mga hayop. Matapos mamatay ang batong unggoy, sila ay na-promote. Mula sa isang tiyak na pananaw, umaasa sila sa Aaron sa simula, kaya iba ang kanilang pasasalamat sa Aaron. Pangalawa, ang Aaron ay napapalibutan ng malaki at maliit na tiyanluho. Bilang isang kakaibang hayop, paanong hindi nila malalaman ang rango at rango ng tiyanluho? Maging sila ay mga alagang hayop ng Aaron. Naturally, mas kumbinsido sila sa Aaron. Last but not least, ang mga kakaibang hayop na ito ay alam lahat ang kakayahan ni Aaron sa labanan ng nihilism. Nakita ko na ang Beast King. Oo, Ginang, oo, Miss 10,000 hayop na magkakasamang kumanta, at pagkatapos ay lumuhad ng maayos sa harap ng Aaron. Aaron malumanay na ngumiti, braso puting liwanag na ngayon, isang kuneho na may ngipin ng tigre, sa oras na ito ay lumitaw sa harap ng lahat, makilahok sa pangalawang hari ng mga hayop, matagal ko na siyang hindi nakikita. Ngayon ang Xiaobai Fang Buddha ay lumaki ng husto. Sa isang tiyak na lawak, ito ay ipinanganak muli at nakilala ang Aaron. Nang maglaon, nakilala nito ang Panginoon at nakilala ang Aaron. Pagkaraan ng ilang sandali, ito ay nasa isang mahirap na kalagayan. Sa kabutihang palad, ang pagsipsip ng enerhiya sa panahong iyon sa aklat ng 8 ligaw na araw sa wakas ay umakma rito. Matapos ang napakahabang panahon ng panunaw, hindi lamang nagkamalay si Xiaobai, ngunit naging mas malakas din. Ngayon, muling lumitaw sa mga hayop, marilag, bumangon tayong lahat. Ngumiti si Han Sanchen. Sabay-sabay na bumangon ang lahat ng mga hayop. Tinitingnan ni Nianer ang kakaiba at pinong mga hayop na ito sa kanyang harapan, ngunit hindi siya natatakot. Hindi nagtagal, naakit siya sa kanyang magandang hitsura dahil nakikita niya si Xiaobai. Samantalahin si Aaron One don't notice, directly ran to small white side setup almost, kuneho ka ba? Pero ang mga kuneho na nakita ko noong bata pa ako ay may 2 malalaking ngipin sa harapan. Bakit hindi mo ginawa? Ang sandit mo ba? Kaya, natanggal ang ngipin ko sa harapan,
Ang haba ng dalawang ngipin na ito, bakit hindi ko sila ayusin para sa iyo? Biglang hinawakan ni Han Nayan si Xiaobai sa kanyang mga braso. Gustong-gusto niya ang magandang kuneho na ito. Palibhasa'y hawak na parang manika ng isang maliit na katawan, namumula ang mukha ng maliit na butones. Sa lahat ng mga hayop, siya ang pinakamakapangyarihang dating hari ng mga hayop. Kahit ngayon ay nasa entablado pa rin siya, ngunit ngayon, dahil kay Han Nayan, Ivory at Aaron ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa at mapait na mapangiti. Nakatingin sa nalilito at walang magawang mga mata ni Xiaobai, umiling si Ivory at ngumiti, "Nayaner, darling, I'll play with Xiaobai. Rabbit later. Dad has business to do." "No, Mom, Nayaner likes Little Rabbit." Gusto ni Nayaner na makipaglaro sa munting kuneho. Si Nayaner sa Joe Road, may mga luhang punong-puno din ng mga mata, halatang gustong-gusto niya itong isipin ang kuneho, ayaw bumitaw. Pero dahil sa kaba, hindi napigilan ni Han Nayan na hawakan. Mahigpit ang leeg ni Xiaobai nang sagutin niya si Su Yingxia, lumingon si Xiaobai sa likod at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at kawalan ng magawa. Worry about Xiaobai's suffering from Nayaner after all, bagamat si Xiaobai ay hindi nagigising kaagad, sa kanyang kakayahan, kahit naputulin ito ni Han Nayan ng kutsilyo, hindi niya ito kayang saktan ay ang pagiging inosente ng kanyang anak na babae, ay magdudulot ng problema kay Xiaobai. Natural na ayaw ni Han Sanchen na pasayahin si Han Nayan sa gayong pag-uugali. Kahit na mahal ni Aaron si Han Nayan, kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata, siya ay tumanggo pa rin kahit na siya ay ang hari ng mga hayop, sino ang nagpaganda sa munting prinsesa sa kanyang harapan. Nagpapasalamat si Aaron at ibinaba ang dignidad ng hari ng mga hayop upang samahan ang kanyang anak na babae. Alam din niya na malaki ang sakripisyo ni Xiaobai. Higit pa rito, sa pagkakataong ito ang Beast Army Raid, umaasa din sa Xiaobai. Noong gabing iyon, nakipag-chat siya kay Ivory sa labas ng bahay, at biglang narinig ang huni ng mga hayop. Bilang karagdagan sa mga salita ni Ivory tungkol sa mga hayop, naisip ni Aaron ang hukbo ng mga kakaibang hayop. Gayunpaman, ang bilang ng mga kakaibang hayop sa hanay ng bundok ng Sefeng ay palaging masyadong maliit, kaya gusto ng Aaron ng mapa upang mahanap ang mga kakaibang hayop na maaaring umiiral sa mga kalapit na bundok. At kunin ang mga ito para sa kanilang sariling paggamit, natural na umasa din sa Xiaobai, ang hari na may lasa ng hari ng hayop. "Well, let her go." Nakangiting sabi ni Aaron. "Naz-anay ka na sa kanya." Si Ivory ay medyo walang magawa. Aaron ngiti, pagkatapos, ay tumingin sa lahat ng mga kakaibang hayop, ito mahirap labanan, salamat sa lahat ng sama-sama pagsisikap. Dahil doon, hindi gaanong nasabi ang Aaron. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang malaking kamay, daan-daang kakaibang hayop ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang mga kakaibang hayop na ito ay kulay pilak at namumula, na makikita sa kanilang hitsura. Sila ay puno ng enerhiya at naglalaman ng masaganang enerhiya. Hari ng mga hayop, ito ay Panipi. Ito ang mga kapatid na lumabas upang makipag-away sa iyo ngayon. Upang gumawa ng isang sorpresa na pag-atake, kamatayan at pinsala ay hindi maiiwasan, ngunit kung saan nais na makakuha, sa harap ng ito ay hindi tulad ng sitwasyong iyon, ngunit isa-isa na may lamang lumabas upang kumain ng isang malaking pagkain, sa pamamagitan ng ang paraan enjoyed isang maaraw na paliguan, pula. Higit sa lahat, napansin din nila na ang mga kakaibang hayop na ito ay lumalabas lamang sa gabi at babalik. Ang kanilang mga nagawa at antas ay lubos na napabuti. Hinayaan lamang nito ang isang grupo ng kakaibang hayop na labis na nagulat na walang kapantay sa parehong oras, na sobrang inggit din. Kung alam ko lang, sinundan ko sana ang halimaw na hari para makipagdigma. At ang mga biglaang pagbabago ng husay ng kakaibang mga hayop, ay may tulad na pagbabago. Siyempre, dahil Aaron ilagay ang mga ito sa 8 ligaw na mga libro, mayroong enerhiya sa kapanganakan, kaysa sa pagbabago ng pagkakaiba ng oras, hindi nila ito mababago. Salamat, halimaw na hari. Ang grupo ng mga hayop na nabasa ay lumuhad at ganap na sumuko kay Aaron. Nakangiti si Han Sanchen at ibinuka ang kanyang kamay para senyales na bumangon sila. At the same time, he puts his eyes on other eager herds. "Don't worry, everyone. Lahat kayo ay sumali sa laban sa akin. Natural, you can enjoy this kind of treatment." Nang marinig ito,
Kumukulo ang buong kawan. Iba ang hayop sa tao. Bagaman sila ay makapangyarihan at malakas, napakahirap para sa kanila na magsanay ng Taoismo. Maraming mga hayop kahit na nagiging tao kapag sila ay umabot sa isang tiyak na antas. Ang layunin ay upang linangin ang Taoism tulad ng mga tao. Salamat sa iyong kabaitan. Ang aming dalawang hayop ay lubos na nagpapasalamat sa ngalan ng lahat ng mga kawan. Ngumiti si Han Sanchen at pinatayo ang lahat ng kakaibang hayop sa isang hilera. Pagkatapos ay binuksan niya ang 8 wasteland book at isang bilog ng liwanag ang lumitaw sa harap ni Han Sanchen. Ang lahat ng mga kakaibang hayop ay tapat na naglalakad sa bilog ng liwanag. Sa pagpasok ng 8 ligaw na libro, ang mga kakaibang hayop na ito ay malapit nang mapunta sa isang kakaibang mundo, ngunit ang enerhiya dito ay labis na sagana, na nagpapasaya sa kakaibang mga hayop na ito. Itong batang ito, sa tingin mo isa akong zoo. Sa kalagitnaan ng hangin, isang boses ang galit at nakakatawa. Ha 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 ha. Nakangiting sabi ng isa pang boses, nasa kamay na ang kalaban, hayaan mo na siya. Kung hindi ko siya sinunod, papasukin ko ba ang mga kakaibang hayop na ito? Akala niya talaga na conquer niya ako. Paano siya magiging mapangahas kung wala akong pahintulot? Panipi, itong bata, bakit ka biglang pumasok? Sa oras na ito, isa pang boses ang biglang napuno ng pagdududa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.